Magpapa-check up nga ako ngayong araw mga mare, pero bago nga kami umalis ay sasalok nga muna kami ng Skylab na pandala nga kila nanay. Bumili na nga rin kami ng langkang hinog sa kabilang nayon mga mare, at minatamisan ko na nga ito dahil hindi nga ito ganun katamis. Maagap nga pala kaming kumilos ni Buyok ngayon dahil magpapa-check up sana ako sa Cardona dahil magtatatlong buwan na nga itong tiyan ko. Kaso nga lang mga mare, hindi nga sumasagot sa akin yung tagalista ni doktora at kailangan nga doon may appointment ka nga bago ka nga pumunta. Kaya sabi ko nga kay Buyok ay sa gulod na nga lang ako magpapa-check up doon sa may ospital, dito nga lang din yun sa isla. Malapit nga lang yung barangay Gulod kila nanay mga mare, kaya sabi ko nga dito kay Buyok ay sumalok nga muna kami ng pang-ulam na madadala nga doon kila nanay. Bihira lang din kasi sila makatikim ng isda mga mare, at sabi nga nila ay bumibili pa nga daw sila doon sa mga naglalako. Aba mga mare, 50 pesos nga daw ang isang plastic ng tilapia doon, at yun ay mga katamtamang sukat lamang ng isda. Kaya naman mga mare, naisipan nga naming sumalok nga ng pandala doon na isda para naman kahit papaano ay makaahuro nga sila sa pang-ulam. Hindi nga rin namin inaasahan mga mare na may mahuhuli nga kaming mamali or big head, kaya naman sabi nga sa akin ni Buyok ay itakal nga daw namin para meron nga daw kaming pangkrudo. Medyo tinanghali nga kami ng pagpalaot ni Buyok mga mare, kaya naman wala na nga regaton dito sa amin, kaya sabi nga ni Buyok ay doon na nga lang daw namin itakal malapit sa Gulod. Bang lalaki nga nitong mamali na nahuli namin mga mare, at nung nakaraan nga nung nagtakal kami sa 24 nga ang isang kilo. Pero ngayon nga mga mare, hindi nga namin alam kung magkano na nga ang kilo ng mamali ngayon dahil paiba-iba naman ang presyo nito. Bali 4 na pirasong malalaking mamali nga ang nahuli namin mga mare, pero meron nga ring maliliit, kaso nga lang ay hindi na nga sinama ni Buyok dahil sabi nga niya ilalaki pa nga daw iyon. Kaya naman mga mare, iniwan na nga lang muna niya yung maliliit na mamali doon sa aming Skylab dahil sa susunod nga daw ay sasalukin nga daw niya iyon at ilalagay doon sa aming cage para lumaki pa. Bandami nga rin naming huling tilapia, pero dahil bang init na nga ng mga oras na yan ay hindi na nga nasalok ni Buyok lahat. Siguro ay nasa mga kalahati lamang ng mga nahuli namin dito sa Skylab ang sinalok niya mga mare, at sabi nga niya sa susunod na nga lang daw ulit niya ito sasalukin. Diyos ko mga mare, hindi na nga mawala-wala itong sipon ko, kaya naman ganito nga yung aking boses. Diyos ko dahil. Hindi ko nga alam mga mare, parang may allergic rhinitis nga ako, pero hindi nga ako makainom ng gamot, kaya naman tiis-tiis na nga lang. Nagmamadali nga kami ni Buyok ng mga oras na yan mga mare dahil tanghali na nga rin at medyo mainit na nga rin yung panahon, kaya naman inilagay na nga niya sa cage yung mga nahuli nga namin. Sabi ko nga sa kanya mga mare, baka makalimutan nga niya magtira ng pandala nga kila nanay na pang-ulam na isda. Kaya yun, pagkatapos nga niyang mailipat yung mga nahuli naming isda doon sa aming cage mga mare, dumiretso na nga kami dito sa takalan ng isda. Dito nga lang yun mga mare sa barangay Malakaban sa kubo nga ni Kaopel, at sabi nga niya bakit nga daw dumayo pa kami dito ng pagtatakal, ay meron naman daw sa amin. Kaya sumagot nga kami sa kanya mga mare na tanghali na nga, kaya naman nag-alisan na nga at naiwan na nga kami ng mga regaton sa aming nayon. Isa nga rin yan sa mga dahilan kung bakit maagap ngang kumilo sa mga mangingisda dito sa amin, dahil baka nga maiwan na regaton kapag tanghali ka na nga kumilo. Sa 18 pala ang kilo ng mamali ngayon mga mare dito sa barangay Malakaban, kaya ayan at binayaran na nga kami. Pagkatapos nga namin magtakal kina Kaopel mga mare, dumiretso na nga agad kami dito sa barangay Hanusa. Chinat ko nga yung aking kapatid na pababain nga yung aking bayaw para kunin nga itong mga isdang ibibigay namin. Chinat ko nga rin sila na magdala nga sila ng timba mga mare para mas madali nga nilang mabitbit yung mga isda dahil medyo marami nga ito. May mga nakakita pa nga ng mga taga-barangay Hanusa mga mare, kaya yung iba nga ay naghingian, pero okay lang naman dahil marami naman yan. Maya-maya pa mga mare, dumiretso naman kami dito sa ospital, dito nga lang sa isla sa may barangay Gulod. Magpapa-check up na nga rin ako dito mga mare, at itatanong ko na nga rin sa kanila kung pwede pa ba akong mag-anak dito dahil marami nga nagsasabi sa akin na hindi na nga raw ako tatanggapin dito dahil 36 years old na nga daw ako. Gusto ko kasi dito na lamang mag-anak mga mare dahil napakaginhawa nga mag-anak dito, kagaya nga nung kay Megan ay dito nga rin siya pinanganak. Normal naman ako noon kay Ate Kasit kay Megan, at sabi nga nung midwife sa akin mga mare, basta inormal ko nga lang daw wala daw magiging problema. 11 years old na kasi yung susundan mga mare, kaya sabi nga sa akin ng mga midwife para nga daw ulit akong nanganganay, pero base nga sa aking karanasan mas madali nga akong nag-anak nun kay Ate Kasi kesa kay Megan. Alam niyo ba mga mare, sa pagbubuntis ko palagi nga akong gutom at mayat maya nga ako kumakain. Kaya naman naisipan nga namin itong si Buyok na kumain nga muna kami doon sa Cheska, kaso nga lang sarado pa nga yung Cheska at sabi nga nila 2 PM pa nga daw ang bukas noon. Kaya naman mga mare, naganap na nga lang kami ng pwedeng makainan at nakita nga namin to sa may gilid ng daan. Grabe mga mare, ang sasarap nga nitong mga tinda ni ate, lalo na nga itong cheese stick tsaka nga yung melon na palami. Pagka-uwi naman namin sa bahay, nakita naman itong si Buyok na may tinitinda nga daw lang yung friend namin sa FB. Agad na nga rin namin tong pinuntahan mga mare dahil baka mamaya may makauna pa nga sa amin. Diyos ko dahil. Dito lang naman din yun mga mare sa may katabing barangay namin, kaya medyo malapit nga lang. Mahilig talaga kami sa prutas ni Buyok mga mare, kaya naman namana na nga sa amin si Ate Kasit si Megan. Grabe nga mga mare, hitik na hitik pa nga rin sa bunga ang mga puno ng mangga dito sa kanila. Maya-maya pa nakita na nga rin namin tong si Candy at niyaya na nga agad niya kami doon sa may puno ng langka. Malayo pa nga lang kami ni Buyok mga mare, naamoy na nga namin yung langkang hinog, kaya naman takam na nga agad ako. Malambot na at napakabango nga nito langka mga mare, kaya sabi ko
ko nga kay Buyok, wag na magpatumpik-tumpik pa at kunin na nga itong bunga. Muntik pa nga mahulog ito mga mare dahil sa sobrang laki nga nito ay muntik na nga niyang hindi masalo. Diyos ko dahil. Kaya naman shoutout nga dito kay Candy sa may-ari nga nitong puno ng langka at sana sa susunod ay pagbilan mo ulit kami. Pagka-uwi nga namin mga mare, agad na nga rin itong binuksan ni Buyok at tama nga at sobrang hinog na nga nito at dilaw na dilaw. Kaso nga lang mga mare, nung tinikman na nga namin ni Buyok ay medyo matabang nga ito, kaya naman sabi ko nga ay mamatamisan ko na nga lang. Pwede na rin naman itong papakin mga mare, pero mas gusto ko nga yung matamisan dahil wala lang, gusto ko lang matamisan, bakit ba? Kaya ayan nga mga mare, pagkatapos ko nga itong himay-himayin ay nagpakulo na nga rin ako ng tubig at maya-maya nga nilagay ko na nga rin yung asukal at ibinuhos ko na nga rin itong langka. Alam nyo ba mga mare, kapag nga nilagay nyo sa rep itong minatamis na langka ay talaga namang mag-aamoy langka pati nga yung tubig ninyo. Diyos ko dahil. Pagkaluto nga nito mga mare, pinalamig ko lamang tapos ay inilagay ko na nga rin doon sa garapon.